200 milyong mamamayan ng Brazil ang natigilan sa social media ni Doña Hanja. Sa screen, naroon si Doña Hanja, nakasuot ng tradisyonal na kasuotang Pilipino. Nakasuot siya ng puting alampay at asul na saya. Nakaupo siya sa isang upuan na magkasalikop ang mga kamay. Pumutok ang mga komento. Doña Hanja, ano ito? Bakit po kayo nakasuot ng kasuotang Pilipino? 3 araw pagkatapos, nauna ang unang ginang sa eroplano bago ang presidente. Ako ay isang diplomat na may 15 taong karanasan. Kailanman ay hindi ko nakita ang mag-asawang pangulo na naglalakbay ng magkahiwalay. Hindi ko maintindihan kung bakit nagbago ang utos ng misyon. Isang tradisyonal na kasuotan, mga teleserye. Ano ang mayroon sa Pilipinas na labis na nakakaakit sa kanya? Ngunit sa sandaling lumapag kami sa Ninoy Aquino International Airport, hindi ako makapaniwala sa nakita ko. Sa isang eskinita ng Quiapo Market, nanghina ang aking mga binti. At sa huling gabi sa Maynila, habang nakatanaw sa bintana ng hotel, kinuha ko ang aking panulat. Ito ay hindi isang ulat, ito ay isang pagtatapat. Ang pangalan ko ay Camila Ferreira. Nagtatrabaho ako sa opisina ng pagkapangulo ng Brazil na namamahala sa Kooperasyong Pangkultura. May 15 taon na ako sa Ministry of Foreign Affairs at 3 taon sa pagkapangulo. Nagsagawa ako ng mga kaganapang pangkultura para sa mga pinuno ng estado mula sa 20 bansa sa Latin America. Nakapaglakbay din ako ng maraming beses sa Europa at Africa, ang hapunan sa Élysée Palace sa France, ang pagbisita sa Nelson Mandela Foundation sa South Africa, ang inaugurasyon ng presidente ng Argentina. Sa karamihan ng mga kaganapan, hindi ako kinakabahan. Ganito ang iniisip ko hanggang sa pumunta ako sa Pilipinas. Sa simula ng Pebrero, kinumpirma ang itinerary ng Asian Tour ng presidente. 3 araw sa India, 3 araw sa Pilipinas. Naiintindihan ko ang tungkol sa India. Siyempre, ito ay isang mahalagang miyembro ng BRICS at isang malaking merkado na may 100 milyong mamamayan. Binigyang diin ni Presidente Lula ang pagkakaisa ng mga umuusbong na bansa mula ng manungkulan at ang India ang sentro nito. Ngunit ang tungkol sa Pilipinas ay medyo kakaiba sa akin. Sa totoo lang, sa South America, ang Pilipinas ay kilala lamang sa mga Samsung na telepono at Hyundai na sasakyan. Alam kong nasa ika-12 pwesto ito sa pandaigdigang GDP, ngunit hindi ko ito naramdaman na konkreto. Hindi ko maintindihan kung bakit sa lahat ng lugar, pagkatapos ng India ay Pilipinas ang susunod. Ngunit ang reaksyon ng unang ginang ay kakaiba. Tinawag ako ni Doña Hanja sa kanyang opisina sa sandaling inihayag ang itinerary sa Pilipinas. Hindi tulad ng dati, ang kanyang boses ay puno ng kagalakan. Camila, kailangan kong ihanda ang aking isusuot sa Pilipinas. Siyempre, akala ko ay tinutukoy niya ang isang gown para sa opisyal na hapunan. Oo, Doña Hanja, dapat nating tingnan ang isang bagay mula sa koleksyon ng Paris, ngunit umiling ang unang ginang. Hindi, isang tradisyonal na kasuotan. Natigilan ako. Hindi ko alam kung ano ang tradisyonal na kasuotan. Inilabas ng unang ginang ang kanyang telepono at ipinakita sa akin ang screen. Ito ay isang screenshot ng isang Filipino teleserye sa Netflix, Huling Pag-ibig. Isang aktres ang nakatayo na may mahabang saya at maikling alampay. Ang mga kulay ay matingkad, pinaghalong kulay rosas at berde. Gusto kong isuot ito at gusto kong sukatin bago ako pumunta sa Pilipinas. Ang mga mata ng unang ginang ay nagniningning. Sa loob-loob ko, nagtataka ako kung ang unang ginang ng 200 milyong mamamayan ay kinakabahan sa isang Filipino teleserye. Bakit kailangan ng isang karanasan sa tradisyonal na kasuotan para sa isang diplomatikong itinerary? Hindi ko ito maintindihan, ngunit ang isang misyon ay isang misyon. Nakipag-ugnayan ako sa Konsulada General ng Pilipinas sa Sao Paulo. Tinanong ko kung mayroong anumang organisasyon ng komunidad ng Pilipino na makakakuha ng mga tradisyonal na kasuotan. Dumating ang sagot ng nakakagulat na mabilis. Ang sangay ng Brazil ng pandaigdigang network ng mga kababaihang Pilipino ay nag-alok na direktang magdala ng mga tradisyonal na kasuotan mula sa Pilipinas. Medyo nagulat ako.
Dadalhin nila ang damit sa pagbabayad ng pamasahe ng eroplano nang hindi hiniling ng unang ginang. Nagtataka ako kung saan nanggagaling ang gayong debosyon. Noong Pebrero 9, isang hapunan ang ginanap sa tirahan ng Konsul General sa Sao Paulo. Dumalo rin ako bilang bahagi ng delegasyon. Sa malawak na bulwagan, halos 30 kinatawan ng komunidad ng Pilipino ang nagtipon. Isa sa kanila ang maingat na nagdala ng isang malaking kahon. Nang buksan ang kahon, lumitaw ang isang tela na nakabalot sa manipis na papel. Ito ay isang puting alampay at isang asul na saya. Hindi ito kasing makulay ng akala ko. Sa halip, nagbigay ito ng pakiramdam ng pagiging simple at pagiging mahinahon. Pumasok si Doña Hanja sa isang pribadong silid. Halos 10 minuto pagkatapos, bumukas ang pinto. Nang lumabas ang unang ginang na nakasuot ng tradisyonal na kasuotan, nanahimik ang bulwagan. Isa sa mga matatandang kababaihan, kinatawan ng komunidad, ang nagtakip ng kanyang bibig ng kamay. Ang isa naman ay namumula ang mga mata. Hindi ko maintindihan, bakit ganoon ang reaksyon sa isang damit? Hindi ba ito ay isang magandang tradisyonal na kasuotan lamang? Umupo ang unang ginang na magkasalikop ang mga kamay. May nagtaas ng telepono at kumuha ng litrato. Sumiklab ang flash at ang larawang iyon ay na-upload sa Instagram ng unang ginang. Kinaumagahan, hindi tumigil ang pagring ng aking telepono. May kaguluhan sa buong Brazil. Ang mga komento sa Instagram ay lumampas sa 10,000. Dumating ang mga tawag mula sa pangunahing media ng Brazil. Bakit ang unang ginang ay nagsusuot ng tradisyonal na kasuotang Pilipino? May nakatakdang pagbisita ba sa Pilipinas? Nagbago ba ang code ng pananamit? Kumapit ako sa telepono na inuulit ang parehong bagay sa buong araw. Mahirap sabihin bago ang opisyal na anunsyo. Ngunit ang unang ginang ay hindi kinakabahan. Sa halip, siya ay nasasabik. Tinawag muli ako ng unang ginang at ipinakita sa akin ang screen ng kanyang telepono. Ito ay mga komento mula sa mga kabataang Brazilian. Napakagandang tradisyonal na kasuotan. Ito ang damit na nakita ko sa mga Filipino teleserye. Doña Hanja, gumawa ng puso gamit ang mga kamay. Ngumiti si Doña Hanja at sinabi, "Nakita niyo ba, gaano kamahal ng ating henerasyon sa Pilipinas? Camila, hindi mo ba alam? Sa totoo lang, hindi ko alam. Hindi ko alam na ganoon kasikat ang Pilipinas sa Brazil." Nagpatuloy ang unang ginang sa pagsasalita tungkol sa Pilipinas. Sinabi niya na 3 beses na niyang napanood ang Filipino teleserye na Huling Pag-ibig. Sinabi niya na ang pangunahing bida na sundalo ay napakaguwapo at napanood din niya ang Squid Game. Sa simula ay labis siyang natakot, ngunit sa huli ay pinanood niya ito sa buong gabi. Hindi ko pa nakita ang mga teleseryeng iyon. Ang Pilipinas na alam ko ay isang bansa ng mga pabrika ng semiconductors at pag-export ng mga sasakyan. Ang Pilipinas na tinutukoy ng unang ginang ay tila isang ganap na naiibang bansa. Ilang araw pagkatapos, ginanap ang isang pulong tungkol sa itinerary ng paglilibot ng Pangulo. Nagtipon ang ministro ng Ugnayang Panlabas, ang hepe ng gabinete at ang hepe ng security team. Ipinakita ang itinerary pagdating sa India sa Pebrero 20, pag-alis sa India sa Pebrero 23 at pagdating sa Pilipinas. Ngunit itinaas ni Doña Hanja ang kanyang kamay. "Gusto kong pumunta sa Pilipinas isang araw bago." Sa Pebrero 20, nanahimik ang meeting room. Inayos ng hepe ng gabinete ang kanyang salamin. "Doña Hanja, walang president na ang mag-asawang pangulo ay naglalakbay ng magkahiwalay." Tumango ang unang ginang. "Alam ko, kaya ko ito hinihiling. Gusto kong magkaroon ng hiwalay na cultural itinerary sa Pilipinas." Bumuntong hininga ako sa loob-loob ko. Kailangan magplano ng mga bagong ruta ng seguridad, mag-book ng hiwalay na tirahan at muling ayusin ang mga kasamang tauhan. Ito ay hindi pangkaraniwan sa diplomatikong protocol. Ngunit nagsalita si Presidente Lula. Kung gusto ni Hanja, mangyari. Nakangiti ang presidente. "Pumunta ka at tuklasin kung ano ang labis niyang gusto sa Pilipinas. Ako rin ay interesado." Natapos ang pulong. Kinumpirma na ang unang ginang ay pupunta sa Pilipinas isang araw bago ang presidente. Kinumpirma ko na ang pangalan ko ay nasa listahan ng delegasyon na inatasan sa cultural itinerary ng unang ginang.
Kailangan kong samahan ang unang ginang sa loob ng 2 araw sa Pilipinas habang tinitingnan ang itinerary ng pagbisita sa Quiapo Market, sa Pambansang Museo ng Antropolohiya at isang karanasan sa isang tradisyonal na pamilihan. Naisip ko, ano ang gagawin niya sa pamilihan? Ano ang espesyal sa isang tradisyonal na pamilihan? Wala akong alam tungkol sa Pilipinas, itinuring ko lamang ito na isang maliit na bansa sa Latin America. Lumago ang ekonomiya nito, ngunit naisip ko na sa kultura ay wala itong anumang espesyal. Sa madaling araw ng Pebrero 21, kasama ko ang unang ginang sa paliparan ng Sao Paulo. Ito ay isang 24 na oras na flight. Ito ay isang pribadong eroplano na may direktang flight ng walang hinto. Nagpatuloy ang unang ginang sa panonood ng mga Filipino teleserye sa panahon ng flight. Nakasuot ng headphones at nakatuon sa screen para siyang isang dalagita. Tumingin ako sa bintana at naisip, lalakbayin ba natin ang mahabang distansya na ito para lamang bumisita sa isang pamilihan at kumuha ng tradisyonal na kasuotan? Hindi ko talaga maintindihan. Umakyat ang eroplano sa ibabaw ng ulap. Ang lupa ng Brazil ay lalo pang lumiliit at 22 oras pagkatapos, lumapag kami sa Ninoy Aquino International Airport. Sa sandaling bumukas ang pinto ng eroplano, unang beses kong nalanghap ang hangin ng Pilipinas. Ito ay sariwa at malinis. At pagpasok sa paliparan, natigilan ang aking mga mata. Ang sahig ay nagniningning na parang salamin. Iyon ang una kong nakita, ang sahig ng paliparan. Ang Ninoy Aquino International Airport sa Sao Paulo ay hindi rin masama. Ito ang pinakamalaking paliparan sa South America at ang mga pasilidad nito ay disente. 40 milyong tao ang gumagamit nito taon-taon, ngunit ito ay naiiba. Ang mga ilaw sa kisame ay sumasalamin sa mga puting baldosa. Walang ni isang marka ng sapatos. Nang hindi namamalayan, sinuri ko ang talampakan ng aking sapatos. Natakot akong dudumi ako sa sahig. Ang delegasyon ng unang ginang ay ginabayan sa isang VIP corridor. Ang protocol team ng Ministry of Foreign Affairs ng Pilipinas ang naghihintay sa amin, ngunit ang ekspresyon ng mga empleyado ay kakaiba. Labis silang masaya. Ang mga empleyado ng paliparan na nagtatrabaho sa Sao Paulo ay karaniwang mukhang pagod. Nakikitungo sila sa libu-libong tao sa isang araw, ngunit ang mga taong ito ay naiiba. Tila talagang naghihintay sila sa amin. Maligayang pagdating, Doña Hanja. Sa Filipino ito, ngunit agad na isinalin ng interpreter. Ang kanyang boses din ay malinaw at mabait. Habang naglalakad, patuloy akong tumitingin sa paligid. Ang mga bintana ng mga duty-free shop ay walang alikabok. Ang mga informational sign ay perpektong nakaayos sa 3 wika. Walang Portuges, ngunit makikita ang Ingles, Chinese at Japanese. Dumaan ako sa isang banyo at nakabukas ang pinto. Sininghalan ko, ang lababo ay nagniningning. Parang kakalinis lang, nagkakapila ang mga tao at walang sumisingit, tahimik. Sa mga paliparan sa Brazil, laging may sumisigaw dahil naantala ang flight, hindi dumating ang bagahe o bastos ang staff. Dito ay iba, lahat ay gumagalaw sa kanilang lugar ng tahimik. Paglabas ng arrival area, may sasakyan na naghihintay. Ito ay isang itim na sedan, ngunit ang taong nagbukas ng pinto ng sasakyan ay yumuko ng 90 degrees. Nabigla ako. Sa Brazil, kahit ang mga bodyguard ng presidente ay hindi yumuyuko ng ganyan. Pagpasok sa sasakyan, tumingin ako sa bintana. Ang kalsada, palabas ng paliparan, ay malinis. Walang ni isang piraso ng papel. Ang mga puno sa kalsada ay nakatanim sa regular na agwat at ang mga traffic sign ay nagniningning. Tumingin sa akin si Doña Hanja. Camila, ano sa tingin mo? Hindi ko alam kung ano ang isasagot. Sa totoo lang, naguguluhan ako. Ito ay isang paliparan. Lumapag kami pagkatapos ng 22 oras na flight at sa halip na pagod ay naramdaman ko ang pagkalito. Napakalinis, napakatahimik, napakaayos. Naisip ko sa loob-loob ko, ito ay tiyak na inihanda para sa amin. Bilang VIP, ang pangkalahatang lugar ay dapat na naiiba. Ganoon ko ito kinatuwiran. Nagsimulang humayo ang sasakyan patungo sa Maynila. Ito ay isang expressway, ngunit pagkatapos ay nakita ko ang isang bagay na mas kakaiba. Walang kotse sa gilid ng kalsada.
Sa mga expressway ng Brazil, madalas may mga nasirang kotse, kotse na may flat tire, kotse na walang gasolina, kotse na naaksidente. Dito ay wala. Ang ibabaw ng kalsada ay makinis din, walang lubak. Bulong ko habang nakatanaw sa bintana. Totoo ito. Pagkatapos ay sinabi ng unang ginang, "Camila, alam ko, lumingon ako." Ngumiti ang unang ginang na ang Pilipinas ay ganitong bansa. Nakita ko ito sa mga teleserye, malinis, mabilis at mabait. Ngunit akala ko ang mga teleserye ay pawang kasinungalingan. Tumingin ang unang ginang sa bintana, ngunit totoo pala. Wala akong masabi. Ayaw ko pa ring tanggapin. Ito ay dapat na isang exception. Ito ay dahil sa VIP treatment. Ganoon ang naisip ko. Sa ngayon, matapos magpalipas ng isang gabi sa hotel, sumikat na ang araw kinabukasan. Ito ay Pebrero 23. Ang unang opisyal na gawain ng unang ginang ay isang pagbisita sa Quiapo Market. Habang tinitingnan ang itinerary, hindi ko pa rin ito maintindihan. Ito ay isang pulong kasama ang asawa ng presidente ng Pilipinas at ito ay sa isang pamilihan. Kung sa France, pupunta kami sa Louvre Museum. Kung sa United Kingdom, Buckingham Palace. Ngunit isang pamilihan sa Pilipinas, sa totoo lang, nag-aalala ako. Paano kung marumi at paano kung mabaho? Nagtungo ang sasakyan patungo sa makasaysayang sentro. Ang sentro ng Maynila ay may ilang pagkakahawig sa Sao Paulo. Matatayog na gusali, komplikadong kalsada, maraming tao, ngunit may isang mahalagang pagkakaiba. Walang basura, walang ni isang piraso ng papel sa kalsada, walang upos ng sigarilyo sa harap ng mga hintuan ng bus. Ang mga sasakyan ay tumitigil ng eksakto sa harap ng mga traffic light. Patuloy akong umiiling, nakatingin sa bintana. Posible ba ito? Dumating kami sa pasukan ng Quiapo Market. Sa sandaling bumaba kami sa sasakyan, ang unang narinig ko ay ang tunog, mga hiyawan ng mga tao, ang mga tunog ng pagluluto ng pagkain, ang mga boses ng mga nagtitinda. Ito ay isang buhay na tunog. Napakapit ako. Mula ngayon ito na ang tunay na Pilipinas. Hindi ito ang VIP zone, kundi ang lugar kung saan naglalakad ang mga ordinaryong tao. Sa wakas ay makikita natin ang tunay na anyo. Sa pag-iisip na iyon, pumasok ako sa pamilihan, ngunit kakaiba, malinis ang sahig. Ito ay isang tradisyonal na pamilihan, ngunit iba. Ang pamilihang bayan ng Sao Paulo ay isang tradisyonal na pamilihan na may mahabang kasaysayan. Ito ay itinayo noong 1933 at sikat sa mga prutas at isda, ngunit ang sahig ay laging basa. May mga kaliskis ng isda at balat ng prutas na gumugulong. Sa tag-araw, lumilipad ang mga langaw. Ang mga amoy din ay malakas dahil iyon ay isang pamilihan. Naisip ko na ang mga tradisyonal na pamilihan ay ganoon, ngunit ang Quiapo Market ay iba. Ang mga pasilyo ay maayos, ang mga tindahan ay may maayos na nakadisplay na paninda, may amoy ng pagkain, ngunit hindi ka nais-nais. Ito ay isang matamis at masarap na amoy. Ang amoy ng isang bagay na piniprito sa langis, ang amoy ng nilagang suman. Huminto si Doña Hanja sa harap ng isang tindahan ng tradisyonal na kasuotan. Kasama niya si Doña Elena Reyes, ang asawa ng presidente ng Pilipinas. Nakaupo ang dalawa at hinahawakan ang mga tela. Nagmamasid ako mula sa likuran, ngunit ang mga ekspresyon ng mga nagtitinda sa paligid ay kakaiba. Napapaligiran sila ng mga bodyguard, ngunit ang mga nagtitinda ay hindi mukhang natatakot, sa halip ay nakangiti sila. Isang matandang babae ang kumaway, maligayang pagdating. Ang kanyang boses ay tila sinsero, pasimple akong tumingin sa paligid. May mga ordinaryong mamamayan na dumadaan sa labas ng security zone. Sila rin ay malinis ang pananamit. Isang ina na may bata, isang lolo na may daladalang basket ng pinamili, mga estudyante na nakauniporme. Walang nagtatapon ng basura, walang dumudura, walang sumisigaw. Naisip ko sa loob-loob ko, hindi ito VIP treatment. Ito ay isang lugar kung saan naglalakad ang mga ordinaryong mamamayan. Kaya, ito ang tunay na Pilipinas. Ang aking pangangatwiran ay nagsimulang gumuho. Tinawag ako ni Doña Hanja. Camila, tingnan mo ito. Hawak ng unang ginang ang isang piraso ng tela ng seda. Ito ay isang tela na may kulay rosas. Gusto ko ng tradisyonal na kasuotan na gawa rito.
Maganda, hindi ba? Tumango ako. Ngunit sa totoo lang, may ibang pumukaw sa aking pansin bukod sa tela. Ito ay ang mga kamay ng may-ari ng tindahan. Sa kanyang mga lukot na kamay, maingat niyang binuklad ang tela. Tila inilalagay niya ang kanyang puso sa bawat tahi. May naramdaman sa dulo ng kanyang mga daliri. Dito ko unang naisip, iba ang mga tao sa bansang ito. Ano ang nagpapakaiba sa kanila? Pumasok kami sa tindahan ng tradisyonal na kasuotan. Ito ay isang maliit na espasyo. Ang mga dingding ay puno ng mga tela, pula, asul, dilaw, berde. Napakaraming kulay na nakakahilo, ngunit nakakagulat na hindi ako nahilo. Ang mga kulay ay hindi nagbabanggaan, sila ay nagkakaisa. Hindi ako gaanong marunong sa fashion, ngunit nararamdaman ko na ito ay isang bagay na kakaiba. Binati ng may-ari ng tindahan si Doña Elena Reyes. Tila magkakilala sila. Ipinaliwanag ni Doña Elena kay Doña Hanja sa pamamagitan ng interpreter, ang tindahan na ito ay gumagamit lamang ng lokal na tela at kinukulayan nila ito sa kamay. Malapad na nagbukas ang mga mata ni Doña Hanja. Sa kamay, hindi sa makina. Tumango ang may-ari. Oo, ang pagkulay ng isang rolyo ay tumatagal ng 3 araw. Hindi ako makapaniwala. 3 araw para kulayan ang isang tela. Kinuha ng may-ari ang isang piraso ng tela. Ito ay maputlang kulay rosas. Ang ilaw ay nagpapabago ng kulay. Sa bintana ay kulay aprikot at sa loob ay kulay peach. Ito ay parehong tela, ngunit tila iba ang damit. Hinawakan ni Doña Hanja ang tela. Ito ay seda. Ngumiti ang may-ari. Tinatawag namin itong pinong seda. Ginawa ito mula sa mga hibla na kinuha mula sa mga cocoon ng silkworm. Sa Pilipinas ay ginagawa na ito ng mahigit 1,000 taon. Palihim ko rin itong hinawakan. Dumulas ito ng malambot sa dulo ng aking mga daliri. Hindi ito malamig o mainit. Ito ay simple lamang na malambot tulad ng balat. Sinabi ni Doña Elena, sa Pilipinas, ang mga ina ng magkabilang pamilya ay minsan nagtutugma ng kulay ng kanilang tradisyonal na kasuotan sa mga kasalan. Nagpakita si Doña Hanja ng ekspresyon ng pagtataka. Kung gayon, magtutugma rin tayo? Ngumiti at tumango si Doña Elena. Ang dalawang unang ginang ay nagsimulang pumili ng mga tela ng magkasama. Pumili si Doña Hanja ng kulay rosas at pumili si Doña Elena ng kulay light violet na may parehong pattern. Nagmamasid ako mula sa likuran at nakaramdam ng kakaibang pakiramdam. Dalawang unang ginang mula sa iba't ibang bansa na pumipili ng mga tela sa gitna ng isang pamilihan, ito ay diplomasya. Nagsimulang kumuha ng sukat ang may-ari, hinawakan ang metro at sinukat ang lapad ng balikat ng unang ginang at ang haba ng braso, ang baywang. Isinulat ang mga numero sa isang notebook. Tinanong ko, ginagawa mo ba ang lahat sa kamay? Sumagot ang may-ari, siyempre, ang pagputol din sa kamay at ang pagtahi din sa kamay. Tumatagal ng 1 linggo, para gumawa ng isang kasuotan. 1 linggo, sa Brazil, kahit ang mga custom-made na damit ay hindi tumatagal ng ganoon. Muli akong nagtanong, kaya dapat itong napakamahal. Umiling ang may-ari, hindi ito mahal. Ito ay isang trabaho na ginagawa namin mula pa noong panahon ng aking lola. May mas mahalagang bagay kaysa sa pera, hindi ba? May maliliit na lukot ang nabuo sa paligid ng mga mata ng may-ari, mas mahalaga kaysa sa pera. Ang mga salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa aking ulo. Hindi ko pa nakita ang isang mangangalakal sa Brazil na nagsabi ng ganoon. Ang negosyo ay para kumita ng pera, hindi ba? Ngunit iba ang may-ari na ito. Ang kanyang paraan ng paghawak sa tela ay maingat, parang may hawak siyang sanggol. Bawat lukot na buko ng kanyang mga daliri ay may bakas ng panahon. Siguro ay ginagawa na niya ang trabahong ito sa loob ng mga dekada. Bigla akong nagtanong, ilang tao kaya ang tulad nito sa bansang ito? Paglabas ng tindahan, ibinulong sa akin ni Doña Hanja. Camila, naramdaman mo ba? Hindi ako makasagot. Hindi ko maipaliwanag sa mga salita ang naramdaman ko, ngunit tiyak na may kakaiba. Ang naramdaman ko sa paliparan, ang naramdaman ko sa sahig ng pamilihan at ang naramdaman ko ngayon sa tindahan na ito. Ang lahat ay tila konektado, tulad ng isang solong hibla. Hindi ko pa rin alam kung ano ito, ngunit gusto kong malaman. Ang lihim ng bansang ito ay nagsimulang mag-intriga sa akin.
Paglabas ng tindahan ng tradisyonal na kasuotan, lumakad kami sa iskinita ng pamilihan. Bagaman napapaligiran ng mga bodyguard ang delegasyon ng unang ginang, nanatiling buhay ang kapaligiran ng pamilihan. Tinatawag ng mga nagtitinda ang mga mamimili. Tikman ang isaw na ito, masarap ang kwek-kwek. Ang mga tunog na iyon ay hindi pamilyar sa akin. Sa mga pamilihan ng Brazil, tinatawag din ng mga mamimili, ngunit iba ang pakiramdam. Dito, hindi pinipilit ang mga tao, tila ipinagmamalaki lamang nila ang kanilang mga produkto. Huminto si Doña Hanja sa harap ng isang tindahan. May nagpiprito sa isang malaking bakal na kawali. Ito ay kulay ginto. Isang masarap na amoy ang bumalot sa ilong ko. Ano iyon? Tanong ng unang ginang. Sumagot si Doña Elena Reyes. Ito ay isaw, gawa sa inihaw na lamang loob. Nagniningning ang mga mata ni Doña Hanja. Maaari ko bang tikman? Tense ang security team sandali. Kumain ng street food, ngunit unang kumuha ng piraso si Doña Elena. Sabay-sabay tayong kumain. Ang dalawang unang ginang ay kumain ng isaw na magkatabi. Nakatanggap din ako ng isang piraso. Nang ilagay ko ito sa bibig, ang una kong naramdaman ay ang malutong na texture. Ito ay manipis at malutong sa labas. Pagkatapos ay kumalat ang isang masarap na lasa sa buong bibig ko. May laman sa loob. Tila karne ng baboy at ilang tradisyonal na nilaga. Ito ay maalat at maanghang. Habang ngumungguya, umakyat ang aroma ng mais. Nakatikim ako ng iba't ibang pagkain sa Brazil, Argentine bistecca, Peruvian ceviche, Mexican tacos. Ipinagmamalaki ko na naranasan ko ang mga pagkain mula sa buong mundo, ngunit ito ay isang bagong lasa para sa akin. Ito ay simple, ngunit malalim, bukid, ngunit ginawa ng may pag-iingat. Ang matandang may-ari ng tindahan ay tumitingin sa amin. Ang kanyang mukha ay puno ng malalalim na kunot, ngunit ang kanyang ekspresyon ay kakaiba. Bagaman dapat siyang kinabahan o natakot sa pagkakita sa isang delegasyon ng mga dayuhan na napapalibutan ng mga bodyguard, ngumiti lamang ang matandang babae. Ang kanyang mga mata ay kumurba na parang kalahating buwan. Sa pamamagitan ng interpreter, ipinarating sa amin na, "Enjoyin nyo. Gusto nyo pa ba?" Sandali akong natulala. Dapat alam niya na siya ang unang ginang, ngunit kinakausap niya ako na parang ordinaryong customer sa kapitbahayan. Kinuha ni Doña Hanja ang kanyang pitaka, sinubukang magbayad, ngunit kinawayan ng matandang babae ang kanyang kamay. "Ay, ayos lang, malayo ang pinanggalingan nyo." Nang sabihin ng interpreter, hindi komportable ang unang ginang. Gayunpaman, kailangan kong magbayad. Muling umiling ang matandang babae. Ipinatikim ko lang sa isang bisita, anong pera. Bumalik na lang ulit, hindi ako makapaniwala. Sa Brazil, ang ganito ay hindi maiisip. Isang mangangalakal na nagbibigay ng libreng pagkain sa isang dayuhan at alam na siya ang unang ginang. Palihim na, iniabot ni Doña Elena ang isang bagay sa isang bodyguard. Nang maglaon, nalaman ko na palihim niyang binayaran ang tindahan ng matandang babae. Hindi kailanman nalaman ng matandang babae. Sa pagkakita sa eksenang iyon, kakaibang gumalaw ang puso ko. Ganoon, Pilipinas. Ang matandang babae sa pamilihan ay nagbigay ng libreng isaw sa dayuhang unang ginang at palihim na nagbayad ang unang ginang ng Pilipinas. Walang humingi, ngunit natural nilang ginawa. Patuloy akong nag-iisip habang naglalakad sa eskinita. Paano kaya ganoon ang mga tao? Nakita ang labasan ng pamilihan. Bago lumabas, lumingon si Doña Hanja. Sa loob ng eskinita, kumakaway ang matandang babae. Ito ay isang maliit na kamay, ngunit malakas na kumakaway. Ginantihan din ng unang ginang ang pagbati. Sa pagkakita sa eksenang iyon, napagtanto ko. Hindi ito VIP treatment. Ang mga tao sa Pilipinas ay ganoon sa likas na katangian. Ang susunod na gawain ay ang pambansang museo ng antropolohiya sa isang lugar malapit sa Maynila. Pagpasok sa sasakyan, nakaramdam ako ng kaunting pag-asa. Ano pa kaya ang mayroon ng bansang ito? Umalis ang sasakyan sa Maynila at nagtungo sa lugar ng probinsya ng Rizal. Siguro ay halos 40 minuto kaming naglakbay sa expressway. Nagbago ang tanawin sa labas. Sa halip na mga gusali, nagsimulang makita ang mga bundok. Siksik ang mga puno. Bagaman Pebrero,
mayroon pa ring sariwang hangin. Sinabi ni Doña Elena Reyes. Medyo malayo pa rito ay isang rural na lugar. Tumungin sa bintana si Doña Hanja. Totoo, nagulat din ako. Alam kong iba-iba ang bansa, ngunit hindi ko alam na ganoon kalapit ang mga rural na lugar. Dumating kami sa pambansang museo ng antropolohiya. Ang gusali ay moderno, malinis ang labas, itinayo gamit ang salamin at konkreto. Karamihan sa mga museo sa Brazil ay lumang gusali. Nararamdaman ang kasaysayan, ngunit luma na rin sila. Dito ay iba, nagniningning na, parang bago. Sa pasukan, sinalubong kami ng direktor ng museo. Binati ang dalawang unang ginang at ginabayan sila sa exhibition. Ang unang exhibition ay tungkol sa Brazil, ang Rio Carnival ng Brazil, ang kaluluwa ng Africa, ang ritmo ng samba. Ito ay isang espesyal na exhibition. Labis akong nagulat. Isang Brazilian exhibition sa isang Filipino museum. Nakasabit sa dingding ang mga costume ng samba. Masaganang palamuti ng balahibo at nagniningning na sequin. Lalong lumawak ang mga mata ni Doña Hanja. Nandito ito, ipinaliwanag ng direktor. Espesyal naming inihanda ito dahil alam naming darating kayo. 25,000 katao na ang bumisita. Nakakita si Doña Hanja ng isang nakadisplay na tambol. Ito ay isang tradisyonal na tambol na ginagamit sa Samba Festival. Kinuha ng unang ginang ang patpat at nagsimulang tumugtog. Doom! Ang ritmo ay umalingaw-ngaw sa exhibition hall. Ito ang ritmo ng Brazilian Samba. Bigla, napuno ng luha ang aking mga mata. Marinig ang tunog ng Brazilian tambol sa Pilipinas sa kabilang panig ng mundo. Naalala ko ang aking bansa. Ngumiti ang unang ginang at sinabi, ang samba ay orihinal na isang pagdiriwang ng mga mahihirap, ngunit ngayon ay ibinabahagi na ng buong mundo. Matapos tingnan ang buong exhibition, nagtungo kami sa storage room. Tinawag itong open storage room. Pagpasok, bumukas ang bibig ko. May mga higanteng estante na abot hanggang kisame. Doon ay siksik na siksik ang mga artifact, mga selyo ng kakanin, mga hulma ng candy, mga suklay, mga palamuti, mabababang mesa, mga baul, tila libo-libo. Sinabi ng direktor, ang museong ito ay may 180,000 piraso sa koleksyon nito. Muli kong tinanong ang bilang, 180,000, tumango ang direktor, ngunit may mas nakakagulat pa. Ipinakita sa amin ng direktor ang isang electronic kiosk. Nang hawakan ng screen, lumitaw ang mga larawan ng mga artifact. Ang pangalan, panahon, paggamit, rehiyon ng paghuhukay ay detalyado. Maaari ring paikutin ang 360 degrees. Ang lahat ng piraso ng koleksyon ay maaaring hanapin ng digital. Napabulala si Doña Hanja, ito ang unang beses na nakakita ako ng ganitong uri ng museo. Naisip ko rin ang parehong bagay. Nawalan ang pambansang museo ng Brazil ng 20 milyong artifact sa isang sunog noong 2018. 200 taon ng kasaysayan ang nawala sa isang gabi nang walang digital na talaan. Imposible ang pagbawi, ngunit ang Pilipinas ay nag-digitalize ng 180,000 piraso. Paglabas ng storage room, naisip ko, ang bansang ito ay hindi iniiwan ang kanyang nakaraan. Ang tradisyonal na pamilihan, ang mga handmade na tradisyonal na kasuotan, ang mga sinaunang artifact, lahat ay kanilang maingat na iningatan at itinala at kasabay nito ay naghahanda para sa hinaharap. Digital archive, modernong gusali, isang organisadong sistema. Ang nakaraan at hinaharap ay hindi naghihiwalay. Sila ay konektado bilang isa. Ngayon ay nagsisimula na akong maintindihan kung bakit ganoon kabilis lumago ang Pilipinas. Ang mga ugat nito ay matibay. Matapos ang mga gawain sa museo, nagtungo kami sa lugar ng hapunan. Ito ay isang restaurant sa Bonifacio Global City, BGC, Maynila. Pagbaba ng sasakyan, unang gumalaw ang mga bodyguard. Sumunod si Doña Hanja sa loob. Sa loob ng restaurant, may pamilyar na mukha. Si Chef Ramon Garcia ay isang sikat na tao sa Brazil. Lumabas siya sa isang programa sa Netflix. Hiningi ng unang ginang na makilala siya ng personal. Tumayo si Chef Ramon Garcia at binati kami. Malawak ang kanyang ngiti. Ngumiti din ang unang ginang at kinamayan siya. Nagsimula ang pag-uusap sa pamamagitan ng interpreter. Isang karangalan na makilala kayo, Doña Hanja, sabi ni Chef Garcia.
Sumagot ang unang ginang, "Ang karangalan ay sa akin. Napanood ko ang inyong programa na Lutong Bahay, Sarap Pinas. Napakasikat nito sa Brazil." Nagliwanag ang mukha ni Chef Garcia. Kinumpirma niya na ang isang Filipino food show ay minamahal sa kabilang panig ng mundo. Nagsimula ang hapunan. Ang pagluluto ay pinangasiwaan ni Chef Marco Santiago. Nagtrabaho siya sa isang Michelin restaurant sa New York at lumabas din sa Lutong Bahay, Sarap Pinas. Sunod-sunod na lumabas ang mga pagkain. Ito ay mga Filipino dish na muling binigyang interpret ng moderno. Isang pangunahing putahe na may sili sauce, isang sopas na may lasa ng mani. Kinuha ko ang aking tinidor. Nang ilagay ko ito sa bibig, kumalat ang lasa. Ito ay pamilyar at kasabay nito ay bago. Naramdaman ang malalim na lasa sa Filipino food, ngunit ang presentasyon ay sopistikado. Ang tradisyon at modernidad ay nagtatagpo sa plato. Ito ang Filipino food. Pagkatapos ay naintindihan ko. Ang pag-uusap ay lumipat mula sa pagkain patungo sa kultura, sinabi ni Chef Garcia. Ang susi sa Filipino food ay ang mga sarsa, ang sili, ang mani, ang mais. Ang tatlong ito ang batayan ng lahat ng lasa. Tumango ang unang ginang. Sa Brazil, marami ring Filipino restaurants. Gusto ng mga kabataan. Nagliwanag ang mga mata ni Chef Garcia. Gusto kong mas ipakilala ang Filipino food sa Brazil. Ngumiti ang unang ginang. Kung gayon, pumunta kayo sa Brazil, iimbitahan ko kayo. Sandali, nanahimik ang mesa. Direktang inimbita siya ng unang ginang ng Brazil. Kumuha si Chef Garcia ng regalo. Ito ay isang bote ng lambanog at isang kahon ng mga produkto. Gustong sumama ang sikat na Filipino singer na si Christian Bautista. Ngunit hindi nagtugma ang kanyang schedule. Sa halip ay hiniling niya na ibigay ang regalo. Sa loob ng kahon ay may mga produkto na personal na pinirmahan ni Christian Bautista. Malapad na nagbukas ang mga mata ng unang ginang. Christian Bautista, ang singer na si Christian Bautista. Tumango si Chef Garcia. Ang lambanog ay mula sa isang brand na si Christian Bautista ang ambassador. Kinuha ng unang ginang ang kahon. Ang mga kabataang Brazilian ay mababaliw kapag nakita ito, pumutok ang tawanan. Halos matapos ang hapunan, sinabi ng unang ginang, "Ngayon ay labis akong masaya. Naramdaman ko na ito ang soft power ng Pilipinas." Sumagot si Chef Garcia, "Kung ipopromote ng unang ginang ang Filipino food sa Brazil, pupunta rin ako ng walang pag-aalinlangan. Magkita tayo sa Oktubre." Nagkamay ang dalawa. Sa pagkakita sa eksenang iyon, naisip ko, ito ay cultural diplomacy. Hindi isang politiko, kundi isang kusinero ang nagtatayo ng tulay. Ang pagkain ang nagkokonekta sa dalawang bansa. Paglabas ng restaurant, tinawag ako ng unang ginang. "Camila, kumusta ang araw mo ngayon?" Sumagot ako ng matapat. Ito ay kahanga-hanga. Sa umaga ay nakakita ako ng tradisyonal na kasuotan sa pamilihan. Sa hapon ay nakarinig ako ng samba sa museo at sa gabi ay naghapunan kasama ang isang sikat na chef sa mundo. Isang araw ay tila isang linggo. Ngumiti ang unang ginang. Bukas ay may mas nakakagulat pang mangyayari. Nag-intriga ako, labis na nag-intriga. Bukas ay darating si Presidente Lula. Magsisimula ang summit. Ano pa kaya ang mayroon? Pagkatapos ng hapunan, bumalik kami sa hotel. Pumasok ang unang ginang sa kanyang silid at naiwan akong mag-isa sa akin. Tiningnan ko ang orasan. 10:00 ng gabi na, tumingin ako sa bintana. Nagniningning ang gabi ng Maynila. Bigla akong gustong lumabas. Naalala ko ang mga eksena na nakita ko sa mga Filipino teleserye. Mga eksena ng pagpunta sa convenience store sa gabi, ng pagkain ng late night snack, ng paglalakad sa mga eskinita. Gusto kong kumpirmahin sa sarili ko kung totoo ang mga ito. Sa totoo lang, nag-alinlangan ako. Sa Brazil, delikado para sa isang dayuhang babae na lumabas mag-isa sa gabi. Sa Sao Paulo, pagkatapos ng 9:00 ng gabi, kailangan mo pang mag-ingat sa mga taxi. Maaari kang makatagpo ng mga magnanakaw. Ngunit ang Pilipinas na nakita ko sa araw ay iba. Sa pamilihan, sa museo, sa mga kalsada ay may kakaibang hangin. Naglakas loob ako, kinuha ang aking bag at lumabas sa pinto ng hotel.
Hindi ko namalayan, mahigpit kong hinawakan ang strap ng aking bag. Ito ay isang nakasanayan na. Ang mga kalsada ay iluminado, ang mga parol ay nakalagay sa regular na agwat. Walang madilim na eskinita. Ang mga ilaw ng karatula ay nagpapaliwanag sa mga kalsada. Naglalakad ang mga tao, mga batang mag-asawa, mga estudyante, mga empleyado ng opisina. Nakakita rin ako ng mga taong umiinom ng serbesa sa isang karinderya. Walang tumitingin sa paligid ng may pagdududa. Walang tumitingin sa likuran. Kakaiba ito sa akin. Sa Brazil, kapag naglalakad ka sa gabi, laging ka tumitingin sa paligid. Kung may sumusunod sa iyo, kung mayroong anumang kahina-hinalang tao, ito ay isang survival instinct, natutunan mula pa sa pagkabata. Ang pinaka-nakakagulat ay ang mga kababaihan, mga kabataang naglalakad mag-isa na may headphones at ang kanilang mga telepono ay komportableng naglalakad. May ilang babae na nakasuot ng pang-sports na damit, lampas na ng 10:00 ng gabi at nagja-jogging siya. Dumaan siya sa tabi ko na basang-basa ang mukha ng pawis. Natigilan ako. Isang babae na nagja-jogging mag-isa sa gabi sa Brazil. Ito ay isang bagay na hindi maiisip, maaari siyang dukutin. Kaya't ang mga kababaihang Brazilian ay hindi lumalabas sa gabi at kung lumabas man sila ay laging may kasama. Sa Pilipinas, posible itong gawin mag-isa. Nakakita ako ng convenience store. Ang maliwanag na ilaw ay bumubuhos sa kalsada. Automatikong bumukas ang pinto. Pagpasok, naramdaman ko ang sariwang hangin, mga tinapay, kakanin, suman. Ang mga bagay na nakita ko sa mga teleserye ay totoo. Tinanong ko ang isang empleyado, bukas ba ito ng 24 oras? Tumango ang empleyado. Oo, bukas kami ng 365 araw. Kinuha ko ang isang tinapay, ipinasa ang card sa cashier at natapos sa loob ng 3 segundo, sinabi ng empleyado, "Salamat." Isa siyang empleyado ng convenience store na nagtatrabaho ng 10:00 ng gabi at siya ay mabait. Lumabas ako sa convenience store at naglakad pa sa eskinita. Nakakita ako ng karatula ng karaoke. Ang mga kabataan ay lumalabas na tumatawa. Sa tabi ay may tindahan ng mga merienda. Sa pamamagitan ng salamin ay nakikita ang mga taong kumakain ng quesadilla. Lahat sila ay payapa. Walang sirena ng mga sasakyan ng pulis, wala ring sigawan. Sa mga kalsada sa gabi sa Brazil, laging may tensyon. Kung may sumigaw, unang naninigas ang katawan ko. Dito ay iba. Kung may naririnig na ingay, tawanan lang. Papunta sa hotel, napagtanto ko, ni minsan ay hindi ako natakot. Ang tensyon sa aking kamay na humahawak sa bag ay nawala. Lumuwag ang aking mga balikat. Kailan pa ako nabuhay ng ganoon ka-tense? Ito ay seguridad. Hindi ito isang bagay na malalaman sa mga numero. Hindi ito isang bagay na mararamdaman sa mga istatistika. Ito ay isang bagay na malalaman lamang sa paglalakad doon. Bumalik ako sa aking silid at kinain ng tinapay. Ang aroma ng mais ay kumalat sa aking bibig. Bukas ay darating ang presidente. Nang gabing iyon ay mahimbing akong nakatulog. Ang hapon ng Pebrero 24 ay binigyan ako ng libreng oras bago dumating ang presidente. Nagpapahinga ang unang ginang sa hotel. Hindi ako mapakali. Ang naramdaman ko ng nakaraang gabi habang naglalakad sa mga kalsada ay patuloy na gumagala sa aking isip. Kumusta kaya ang Maynila sa araw? Bumaba ako sa lobby ng hotel. Tinanong ko ang isang empleyado ng reception, may malapit ba na lugar na mapupuntahan sa paglalakad? May kabaitang ipinakita sa akin ng empleyado ang isang mapa. May isang maliit na parke na 10 minutong lakad mula sa hotel. Nagpasya akong maglakad. Paglabas sa kalsada, mainit ang araw. Bagaman Pebrero, hindi malamig. Ang mga tao ay dumarating at umaalis. Dahil oras ng tanghalian, maraming mga empleyado ng opisina, mga lalaking nakasuot ng suit, mga babaeng nakadamit ng elegante. Lahat ay mabilis na naglalakad, ngunit hindi mukhang nagmamadali. Maayos silang gumagalaw. Nakakita ako ng isang coffee shop. Sa pamamagitan ng salamin, nakita ang mga taong umiinom ng kape. Pumasok din ako. Pagbukas ng pinto, bumalot sa ilong ko ang aroma ng kape. Umorder ako sa counter. Nagsalita ako sa Ingles, ngunit agad na naintindihan ng empleyado. Isang Amerikano, please. Tumango ako. Nagbayad gamit ang card at natapos agad sa loob ng 3 segundo.
hindi umabot ng 1 minuto. Sa mga coffee shop sa Brazil, ang pag-order pa lang ay tumatagal na ng hindi bababa sa 5 minuto. Umupo ako sa tabi ng bintana. Habang umiinom ng kape, tumingin ako sa labas. Sa kabilang panig ay may convenience store. Ang mga tao ay pumapasok at lumalabas. May lumabas na may tinapay sa kamay, ang isa naman ay may inumin. Sa tabi ay may botika. Nakikita ang karatula ng Berdeng Cruz. Sa tabi ay isang panaderya at sa tabi ay isang tindahan ng telepono. Lahat ng kailangan ko ay naroon. Sa loob ng 5 minutong lakad, may nakita akong kakaiba. Sa harap ng coffee shop ay may nakaparadang bisikleta. Walang kandado, nakalagay lang doon. Sa Brazil, ang ganoon ay hindi maiisip. Kung umalis ka sandali, mawawala ang bisikleta. Kahit lagyan mo ng kandado, kinukuha nila ng buo. Hindi mo pwedeng bitawan ang telepono mo. Iwanan ito sa mesa ay delikado rin, ngunit dito walang kumuha. Ang may-ari ay nasa loob ng coffee shop at umiinom ng kape. Hindi man lang siya tumingin sa labas. Naniniwala siya na naroon pa rin ang bisikleta. Iningit ko ang tiwalang iyon. Natapos ko ang aking kape at pumunta sa parke. Ito ay isang maliit na parke. May ilang bangko at nakatanim na puno. May mga matatanda na nakaupo. Nagpapaaraw sila. Mayroon ding isang ina na may bata. Tumatakbo ang bata. Ang ina ay nakaupo sa isang bangko at nakatingin sa kanyang telepono. Hindi siya patuloy na tumitingin sa bata. Nagtitiwala siya na ligtas ito. Iyon ang kinainggitan ko. Papunta sa hotel, naisip ko. Wala akong nakita na kakaiba. Isang coffee shop, isang convenience store, isang parke. Mga bagay na mayroon sa anumang bansa. Ngunit iba ang pakiramdam. Lahat ay nasa lugar. Malinis, ligtas, maginhawa at mabait. Ito ang pang-araw-araw na buhay ng Pilipinas. Hindi ito tourist zone, kundi isang ordinaryong kapitbahayan. Hindi ito espesyal na inayos, kundi natural na ganoon. Lalo akong nagiging interesado sa bansang ito. Ano pa kaya ang makikita natin kapag dumating ang presidente sa gabi? Ang hapon ng Pebrero 24 ay nagtungo kami sa paliparan. Ito ang araw ng pagdating ni Presidente Lula. Excited si Doña Hanja mula pa sa umaga. Sasalubungin niya ang kanyang asawa. Sinundan ko siya bilang bahagi ng delegasyon. Sa loob ng sasakyan, sinabi ng unang ginang, "Kahapon, ang isang araw ay tila isang linggo. Marami akong gustong ikuwento sa asawa ko. Ganoon din ang iniisip ko. Ang mga bagay na nakita ko sa isang araw ay hindi maayos sa aking isip. Pagdating sa paliparan, naghihintay ang protocol team. May red carpet. Nakapila ang mga opisyal ng Ministry of Foreign Affairs ng Pilipinas. Sila ay mga taong malinis ang pananamit na nakasuot ng suit. Nakasabit ang watawat ng Brazil at ang watawat ng Pilipinas na magkatabi. Pumwesto ako sa likuran. Inihayag na lumapag na ang eroplano. Tumingin ako sa runway. Isang malaking eroplano ang dahan-dahang lumalapit. Pagkatapos ng sandali, bumukas ang pinto ng jet bridge. Lumabas si Presidente Lula sa edad na 79. Mukha siyang hindi kapani-paniwalang malusog. Kumaway ang presidente. Sumiklab ang mga flash ng kamera. Lumakad si Doña Hanja pasulong. Nagyakapan ang dalawa. Ito ay isang muling pagkikita pagkatapos lamang ng isang araw, ngunit isang nakakaantig na eksena. Pumalakpak ang mga tao sa paligid. Nagtanong ang presidente, "Kumusta ang Pilipinas?" Malawak na ngumiti ang unang ginang. Lumampas ito sa inaakala ko. "Malalaman mo rin sa lalong madaling panahon," tumango ang presidente. Sa pagkakita sa eksenang iyon, naisip ko, kapag nagsimula ang summit bukas, mararamdaman din ng presidente ang naramdaman ko. Sa loob ng sasakyan, papunta sa hotel, hindi tumigil sa pagsasalita ang unang ginang. Mga kwento tungkol sa Quiapo Market, mga kwento tungkol sa tradisyonal na kasuotan, mga kwento tungkol sa museo, mga kwento tungkol kay Chef Ramon Garcia. Nakikinig ang presidente nang nakangiti. "Matagal na akong hindi nakakakita sa iyo na ganoon ka-excited sa isang bagay." Sumagot ang unang ginang. "Ang soft power ng Pilipinas ay kahanga-hanga. Hindi nagsinungaling ang mga teleserye. Naintindihan ko nang personal ko itong makita." Naging seryoso ang ekspresyon ng presidente. Bukas, kapag nakipagpulong ako kay Presidente Juan Carlos Reyes,
Kailangan ko itong maramdaman sa sarili ko. Nang gabing iyon, sinuri ko ang itinerary ng susunod na araw. Alas 10:10 ng umaga, ang opisyal na seremonya ng pagtanggap sa palasyo ng Malacanang. Pagkatapos ay isang limited meeting at isang expanded meeting. Pagkatapos ng tanghalian, isang seremonya ng pagpirma ng Memorandums of Understanding at isang joint press statement. Sa gabi, isang state dinner. Ito ay isang mahigpit na itinerary. Sinabi na mahigit 300 katao ang lalahok sa welcoming ceremony pa lamang. Ang state visit ng presidente ng Brazil sa Pilipinas ay ang una sa loob ng 21 taon. Ang una, mula pa noong panahon ni Presidente Gloria Macapagal Arroyo noong 2005, parehong presidente ay may pagkakapareho sa pagiging galing sa uring manggagawa. Sa makatuwid, ito ay isang makabuluhang pagkikita. Habang inaayos ang mga dokumento, medyo kinabahan ako. Ano kaya ang mangyayari bukas? Tumingin ako sa bintana. Ang gabi ng Maynila ay patuloy na nagniningning. Naalala ko ang kalsada na nilakaran ko ng nakaraang gabi. Ang mga ilaw ng convenience store, ang babaeng nagja-jogging, ang mga tawanan, lahat ay totoo. Ngayon ay nagsisimula na akong makilala ng kaunti ang bansang ito, ang Pilipinas, malinis, ligtas, mabait at mabilis. Ngunit tila hindi iyon ang lahat. May iba pa na hindi ko pa nakita. Bago matulog, sinuri ko ang aking telepono. May mga artikulo sa balita ng Brazil. Unang ginang ay nagpagawa ng tradisyonal na kasuotan sa Pilipinas. Chef Ramon Garcia ay naghapunan kasama ang unang ginang ng Brazil. Christian Bautista ay nagbigay ng regalo sa unang ginang. May daan-daang komento. Ang mga tao sa Brazil ay nagsisimulang maging interesado sa Pilipinas. Hindi lamang ang mga kabataan, kundi pati na rin ang nasa katanghaliang gulang. Ibinaba ko ang telepono. Bukas ay may mas mahalagang balita pa dahil ito ang summit ng dalawang presidente. Pinikit ko ang aking mga mata. Labis akong nasasabik para sa susunod na araw. Ang umaga ng Pebrero 25 ay nagtungo kami sa palasyo ng Malacanang. Sa bintana ng sasakyan ay nakita ang tanawin ng Maynila. Sa ilalim ng bundok ay bumababa ang asul na bubong ng Malacanang Palace, ang opisina at tirahan ng presidente ng Pilipinas. Kinabahan ako. Nagtrabaho ako bilang diplomat sa loob ng 15 taon, ngunit hindi pa ako nakapunta sa ganoong lugar. Saksihan ng direkta ang sandali kung saan nagpulong ang mga pinuno ng estado ng dalawang bansa. Alas 10:10 ng umaga, nagsimula ang opisyal na seremonya ng pagtanggap. Ito ay sa malaking patio na may malawak na damuhan. Mahigit 300 katao ang nakaporma. Honor Guard, banda ng militar, mga opisyal ng Ministry of Foreign Affairs. Nakawagayway ang watawat ng Brazil at ang watawat ng Pilipinas na magkatabi. Tinugtog ng banda ng militar ang mga pambansang awit ng dalawang bansa. Nang tumugtog ang pambansang awit ng Brazil, ipinatong ko ang aking kamay sa dibdib. Marinig ang pambansang awit ng ganoon kalayo mula sa aking bansa ay isang kakaibang pakiramdam. Naglakad si Presidente Lula sa red carpet. Lumabas si Presidente Juan Carlos Reyes para salubungin siya. Nagkamay ang dalawa, sumiklab ang mga flash ng kamera. Ang imahe ng dalawang presidente ay kahanga-hanga, pareho silang galing sa uring manggagawa. Si Presidente Lula ay isang manggagawa sa metalurhiya at si Presidente Juan Carlos Reyes ay isang dating batang manggagawa na nagtrabaho sa isang pabrika, kaya't nakaramdam ng kakaibang pagkakahawig ang dalawa. Pinapanatili nila ang formalidad, ngunit tila komportable. Sinabi ni Presidente Reyes, "Malayo ang inyong pinanggalingan, maligayang pagdating." Ngumiti si Presidente Lula. Nauna ang asawa ko at marami siyang sinabi na maganda. Nagsimula ang summit. Naghintay ako sa labas ng meeting room. Hindi makapasok ang staff ng delegasyon, ngunit mararamdaman ang kapaligiran. Ang limited meeting at ang expanded meeting ay ginanap sunod-sunod. Ang agenda ay iba-iba: kalakalan, pamumuhunan, enerhiya, espasyo, industriya ng depensa, agrikultura, kultura. Tumagal ito ng mahigit 2 oras. Bawat bukas ng pinto ng meeting room ay naririnig ang tawanan. Ito ay isang magandang senyales. Pagkatapos ng tanghalian, ginanap ang seremonya ng pagpirma ng Memorandums of Understanding. Maraming Memorandums of Understanding ang pinirmahan.
Habang inaayos ang mga dokumento, mabilis ko itong sinuri. Kooperasyon sa supply chain ng mineral, kooperasyon sa depensa, pagpapalawak ng cultural exchange, co-production ng content, kooperasyon sa teknolohiya ng agrikultura. Ang Brazil ang pinakamalaking producer ng iron ore sa mundo. Mayaman din ito sa lithium. Ang Pilipinas ay isang kapangyarihan sa advanced na teknolohiya at isang mahalagang producer ng mga bahagi para sa industriya ng automotive at electronics. Pareho silang nangangailangan. Maari nilang gawin ng magkasama ang hindi nila magagawa ng mag-isa. Habang nakikita ang dalawang presidente na pumipirma ng magkatabi, naisip ko, ito ay diplomasya. Sa likod ng mga numero at dokumento ay may mga tao. Sa likod ng dalawang kamay na nagkakakalong ay ang mga mamamayan ng dalawang bansa. Alas 12:04 ng hapon, may joint press statement. Tumayo ang dalawang presidente na magkatabi. Inihayag nila ang mga resulta ng summit sa mga mamamahayag. Nagkasundo kami na itaas ang bilateral na relasyon sa isang strategic partnership, sabi ni Presidente Reyes. Idinagdag ni Presidente Lula, Pilipinas at Brazil ay lalago ng magkasama. Sumiklab ang mga flash. Sa pagkakita sa eksenang iyon, napuno ng kagalakan ang puso ko. Ang state visit, ang una sa loob ng 21 taon, ay nagbunga. Sa pagtatapos ng pahayag, lumapit si Doña Hanja sa tabi ko. Camila, nakita mo ba? Tumango ako. Oo, ito ay isang makasaysayang sandali. Ngumiti ang unang ginang. Sa gabi ay may state dinner. Doon ay makikita mo ang mas nakakagulat pa. Nag-intriga ako, labis na nag-intriga. Sapat na itong nakakagulat, ngunit ano pa kaya ang mayroon? Dumating ang gabi. Ang state dinner ay ginanap sa reception hall ng palasyo ng Malacanang. Umupo ako sa upuan ng delegasyon. May mga bulaklak sa bawat mesa. Isang dim na ilaw ang bumaba mula sa kisame. Makikita ang mga dekorasyon ng kulay ng watawat ng Brazil, berde at dilaw, sa lahat ng dako. Ang Pilipinas ay ganoon karami ang inihanda para sa amin. Na-impress ako. Nag-entrada si Doña Hanja. Hindi ako makapaniwala sa nakikita ko. Nakasuot siya ng tradisyonal na kasuotan. Ito ang parehong tradisyonal na kasuotan na ipinagawa sa Quiapo Market. Isang kulay rosas na alampay at isang kulay light violet na saya, kumpleto sa palamuti sa buhok at mga kuwintas. Ang unang ginang ng Brazil ay lumabas sa state dinner na nakasuot ng tradisyonal na kasuotang Pilipino. Nakasuot din si Doña Elena Reyes ng tradisyonal na kasuotan. Ito ay isang tradisyonal na kasuotan na may parehong pattern, ngunit iba ang kulay. Nang tumayo ang dalawang unang ginang na magkatabi, nagulo ang bulwagan, pumutok ang palakpakan, napalakpak din ako ng hindi namamalayan. Tumingin si Presidente Lula sa kanyang asawa at malawak na ngumiti. Napakaganda mo talaga. Sumagot si Doña Hanja. Ito ay tradisyonal na kasuotang Pilipino. Ako mismo ang pumili sa Quiapo Market. Tumango ang presidente. Tama ang asawa ko. Espesyal na bansa ang Pilipinas. Sa pakikinig sa pag-uusap na iyon, naisip ko, 2 araw na ang nakalipas ay hindi ko maintindihan ang pagmamahal ng unang ginang sa Pilipinas, ngunit ngayon ay nararamdaman ko rin ang parehong bagay. Nagsimula ang hapunan. Ang pagluluto ay pinangasiwaan ni Chef Marco Santiago, na lumabas sa ikalawang season ng Lutong Bahay, Sarap Pinas. Isang plato ng barbecue ang inihanda. Gustong-gusto ng mga Brazilian ang karne. Ang pikanha ang pambansang pagkain. Alam ito ng Filipino chef at inihanda niya. Tinikman ko ang isang piraso ng karne. Ito ay malambot at may malalim na lasa. Ito ang lasa ng Brazilian karne na may pahiwatig ng Filipino na pampalasa, malutong sa labas at makatas sa loob. Na-impress ako. Isang Brazilian na mamamahayag sa tabi ko ang nagsabi, "Hindi ito pikanya, ngunit mas masarap pa kaysa sa pikanya." Tumawa kaming lahat. Sa panahon ng pagkain, tumayo si Presidente Juan Carlos Reyes. Magsasalita siya ng toast. Tinatanggap ko si Presidente Lula at Doña Hanja na narito ngayon. Sinabi ng Presidente, "Ang ating dalawang bansa ay nasa magkabilang panig ng mundo. Ngunit ang ating mga puso ay malapit. Ngayon ay naging strategic partners tayo. Umaasa ako na ang relasyong ito ay magtatagal." Nagsalungan ang mga baso, narinig ang palakpakan.
Nagbigay ng pasasalamat si Presidente Lula. Sa pagdating ko sa Pilipinas, marami akong naramdaman. Nauna ang aking asawa at ikinuwento niya sa akin ang kanyang mga karanasan. Ang mabait na mga tao sa pamilihan, ang kamangha-manghang teknolohiya ng museo, ang seguridad sa mga kalsada. Personal ko rin itong naramdaman. Huminto sandali ang presidente. Ang Pilipinas ay isa sa mga pinakamahihirap na bansa sa mundo, 60 taon na ang nakalipas, ngunit ngayon ito ang ika-12 ekonomiya sa mundo. Ang mga popular na musika ng Pilipinas at mga teleserye ng Pilipinas ay sumasakop sa mundo. Paano ito naging posible? Nanahimik ang bulwagan. Lahat ay naghihintay sa susunod na mga salita ng presidente. Ito ang kapangyarihan ng mamamayan. Namuhunan sila sa edukasyon, bumuo ng teknolohiya, at naglinang ng kultura, gusto ring matuto ng Brazil. Halos matapos ang hapunan, tumingin ako sa bintana. Ang mga ilaw ay nagniningning sa mga hardin ng palasyo ng Malacanang. Naalala ko ang pagkalito na naramdaman ko 2 araw na ang nakalipas sa Ninoy Aquino International Airport. Sa panahong iyon, hindi ko alam kung bakit ganoon kalinis at kabait ang bansang ito, kung bakit ligtas kahit sa gabi, kung bakit ang matandang babae sa pamilihan ay nagbibigay ng libreng pagkain. Ngayon ay nagsisimula na akong maintindihan ang lihim ng bansang ito, ang kapangyarihan ng mamamayan. Ang mga salitang iyon ay patuloy na umalingaw-ngaw sa aking ulo. Pagkatapos ng hapunan, bumalik kami sa hotel. Pumasok ako sa aking silid at umupo sa kama. Dapat sana ay pagod ako, ngunit hindi ako makatulog. Nananatili sa aking isipan ang lahat ng nakita ko sa loob ng 2 araw. Ang kinangnang sahig ng paliparan, ang ngiti ng matandang babae sa pamilihan, ang mga kamay ng gumagawa ng tradisyonal na kasuotan, ang digital archive ng museo, ang babaeng nagja-jogging sa gabi, ang pagbati ng empleyado ng convenience store. Lahat ay konektado. Binuksan ko ang aking laptop. Kailangan kong magsulat ng ulat. Ang mga diplomat ay nagsusulat ng ulat pagkatapos ng mga paglalakbay. Ngunit ipinatong ko ang aking mga kamay sa keyboard at natigilan. Hindi ko alam kung ano ang isusulat. Malinis ang Pilipinas. Ligtas ang Pilipinas. Mabait ang Pilipinas. Ang mga salitang iyon ay hindi sapat. Ang naramdaman ko ay hindi iyon. Sa totoo lang, minamaliit ko ang Pilipinas. Isang maliit na bansa sa Latin America, isang pabrika na gumagawa ng Samsung at Hyundai. Iyon lang ang iniisip ko. Sa Brazil, ang Pilipinas ay isang lugar lang sa Latin America, mas maliit at hindi gaanong mahalaga kaysa sa Argentina o Colombia. Nang ma-obsess ang unang ginang sa mga Filipino teleserye, hindi ko maintindihan. Nang sabihin niya na gusto niyang magsuot ng tradisyonal na kasuotan, bumuntong hininga ako sa loob-loob ko. Bakit Pilipinas sa lahat ng lugar, hindi Paris o London? Iyon ang aking matapat na opinyon. Ngunit mali ako, ganap na mali. Ang Pilipinas ay hindi ang bansa na iniisip ko. May isang bagay sa bansang ito, isang bagay na hindi maipaliwanag sa mga numero, isang bagay na hindi nakikita sa GDP o dami ng export. Ito ay nasa mga tao. Ang matandang babae na nagbigay ng libreng isaw sa pamilihan, ang gumagawa ng tradisyonal na kasuotan na nagsabing may mas mahalagang bagay kaysa sa pera. Ang museo na nag-digitalize and 180,000 artifact. Ang empleyado ng convenience store na mabait ng alas, 10 ng gabi. Ang mga ligtas na kalsada na nagpoprotekta sa mga babaeng nagja-jogging ng mag-isa. Sila ang Pilipinas, hindi ang sistema, kundi ang mga tao. Nagsimula akong mag-type sa keyboard. Hindi ito isang opisyal na ulat. Isinulat ko ang aking mga saloobin. Ginawa kong pamagat ang natutunan ko sa Pilipinas. Ang unang pangungusap na isinulat ko ay, hindi ko kilala ang Pilipinas, ngayon ay kilala ko na. At itinala ko, isa-isa ang mga karanasan sa loob ng 2 araw. Ang impact na naramdaman ko sa paliparan, ang init na natanggap ko sa pamilihan, ang teknolohiya na nakita ko sa museo, ang seguridad na naramdaman ko sa mga kalsada, ang bisikletang nakaparada sa harap ng coffee shop, ang batang naglalaro sa parke. Nagsulat ako ng mahigit 2 oras sa madaling araw. Masakit ang aking mga daliri, ngunit hindi ako makahinto. Kailangan kong itala ang kuwentong ito. Kailangang malaman ng isang tao, matapos isulat ang lahat,
Tumingin ako sa bintana. Ang gabi ng Maynila ay patuloy na nagniningning. Nagpasya ako. Kapag bumalik ako sa Brazil ay ikukuwento ko ang kuwentong ito tungkol sa Pilipinas, tungkol sa mga tao sa bansang ito, tungkol sa nakita ko, ang naramdaman ko hindi bilang diplomat, kundi bilang tao. Nagring ang aking telepono. Si Doña Hanja iyon. Camila, natutulog ka ba? Sumagot ako. Hindi. Nagsusulat ako. Ngumiti ang unang ginang. Hindi rin ako makatulog. Bukas kailangan na tayong umalis, hindi ba? Tumingin ako sa bintana at sinabi, Doña Hanja, nagustuhan ko ang Pilipinas. Narinig ang tawa ng unang ginang sa telepono. Nakita mo ba? Tama ako. Ang umaga ng Pebrero 26 ay binuksan ko ang aking mga mata. Ito ang huling araw sa Maynila. Ang sikat ng araw ay dumadaan sa kurtina. Binuksan ko ang bintana. Ang sariwang hangin ay humipo sa aking mukha. Sa malayo ay nakita ang tanawin ng Maynila. Ilang araw na ang nakalipas ay titingnan ko ang tanawing ito nang walang anumang emosyon. Ngayon ay iba. Lahat ay tila iba. Bumaba ako para mag-almusal. Nandoroon na si Doña Hanja. Nakaupo sa tabi ng bintana at umiinom ng kape. Nakita niya ako at kinawayan. Camila, umupo ka rito. Umupo ako sa harap niya. Nagtanong ang unang ginang, tapos ka na bang magsulat kagabi? Tumango ako. Oo, natapos ko sa madaling araw. Ngumiti ang unang ginang. Nagsulat din ako sa aking talaarawan. Sinusuri ang aking 3 araw sa Pilipinas. Habang kumakain, tumingin ako sa bintana. Naglalakad ang mga tao sa kalsada. Mga empleyado ng opisina na papasok sa trabaho, mga estudyante na papasok sa paaralan, mga matatanda na papunta sa pamilihan. Ito ay isang karaniwang eksena sa umaga, ngunit alam ko kung gaano kaganda ang normalidad na iyon. Malinis na kalsada, ligtas na gabi, mabait na tao, 24 oras na convenience store, isang metro na dumadating sa oras na hindi iyon normal dahil sa Brazil ay hindi normal. Hindi malalaman ng mga tao ng Pilipinas kung gaano ka-espesyal ang bansang kanilang tinitirhan. Sinabi ng unang ginang, Camila, babalik tayo. Tumango ako. Oo, gusto ko ring bumalik. Ibinaba ng unang ginang ang kanyang tasa ng kape. Darating si Chef Ramon Garcia sa Brazil sa Oktubre. Kung gayon, kailangan nating gabayan siya. Ngumiti ako. Kung gayon, kailangan nating mag-organisa ng isang Filipino Food Festival. Nagliwanag ang mga mata ng unang ginang. Magandang ideya, ipakilala ang Pilipinas sa Brazil. Habang nag-iimpake, tumingin ako sa paligid ng silid. Naalala ko ang unang beses na pumasok ako 2 araw na ang nakalipas. Sa panahong iyon, wala akong alam tungkol sa Pilipinas. Akala ko alam ko, ngunit mali ako. Ngayon, ay nagsisimula na akong maintindihan ang lihim ng bansang ito, ang kapangyarihan ng mamamayan. Tama si Presidente Lula, ang mga tao ang nagtayo ng bansang ito at patuloy nilang itinatayo. Sa sasakyan, papunta sa paliparan, tumingin ako sa bintana. Ang Maynila ay dumadaan ng mabilis. Matatayog na gusali, malinis na kalsada, maayos na sasakyan. Ito ang tanawin na tiningnan ko nang may pagdududa ilang araw. Totoo ito, naisip ko. Ngayon alam ko na, ito ay totoo. Ang bansang ito ay totoo. Bago ako sumakay sa eroplano, lumingon ako. Ang Ninoy Aquino International Airport ay nagniningning sa ilalim ng araw. Naalala ko kung paano nagniningning ang sahig na parang salamin ng unang dumating kami. Sa panahong iyon, hindi ako makapaniwala. Akala ko hindi ito totoo. Ngayon naniniwala ako, lahat ay totoo. Sinabi ko sa sarili ko, babalik ako at ikukuwento ko sa mas maraming Brazilian kung gaano ka-espesyal ang kanilang bansa, ang init ng matandang babae sa pamilihan, ang pag-iingat ng gumagawa ng tradisyonal na kasuotan, ang seguridad ng mga kalsada sa gabi, ang kapangyarihan ng mamamayan. Sumara ang pinto ng eroplano. Pinikit ko ang aking mga mata. Ang imahe ng Pilipinas ay nanatiling matingkad sa loob ng aking mga talukap. Ang alaalang ito ay tatagal sa buong buhay ko. Paalam, Pilipinas.